Hello mga beshi, time check 6 AM dito sa Rome, Italy. Dito sa Metro Subway ng Castro Pretorio, early in the morning. So tara, samahan nyo kami dito sa aming Umbria, Italy travel vlog. So finally, ito ang ating first bus. So habang hinihintay pa natin ang ating ibang mga kabeshi, ciao and shout out nga din po pala sa ating mga Filipino followers dito po sa Rome, Italy. So dito nga pala ang ating meeting place ng ating mga kating kababayang mga Pilipino. Ayan, dumating na rin ang ating friend na si Eileen, fresh from the Philippines dahil umuwi siya ng Pilipinas. And finally, dumating na rin ang ating second bus. So ito ang blue bus nating sasakyan. So ang travel natin na po pala ay 2 hours from Rome going to Umbria, Italy. And for today's video, we're going to visit sa Festa della Lavanda or Feast of Lavender, Assisi, Umbria, Italy. So just sit down and relax and enjoy the view of this travel vlog in Umbria, Italy. So alam mo kami ng lugaw. Nakapermatay na tuna na pasta, gano'n, di ba? With tomatoes. Alam nyo ba mga kabeshi na ang Umbria ay ang green heart of Italy? At dito nyo rin matatagpuan ang lahat ng magagandang tourist spot like ng magagandang vineyards, beautiful landscapes, at ang sikat na wine only made in Italy. So mga kabeshi, we're almost here sa highway ng Firenze A1, Umbria. So tara muna mag-breakfast ng Filipino arroz caldo with hot coffee. Talaga, amoy Pilipinas. Magkano pong kape? Libre para sa iyo. Thank you po. Grazie. Mainit ka, mainit. Sabi ko sa kanya, Bon appetito. huwag ka na kumayo, bebe. Yan, katakluban mo naman ako. First bite. Saluti daw sa inyong lahat, sabi ninyo. Sarap. Di ba tanong Roma? Wow! Sige lang, sige lang. Ang tatalas ng tayo nakakataka. Yeah, may pakape pa si Mayor. Oo, diba? Si Kafu. Si Kafu. Coffee ni Kafu. Balak ko yata mag-take out. Arroz caldo with coffee. I will going to rate 10 out of 10. Sarap. So continue mga kabeshi sa ating travel. So we're almost here dito sa Lavanda Farm, Assisi, Perugia, Italy. Andiamo a Festa della Lavanda. Hinaawa sa tabi-tabi. Via Dionigi della Torre, 10 minutes walking, ang sikat na lavender farm dito sa Umbria, Italy. Tita Aileen, yan na bahura din niya. So tara mga kabeshi, eto na nga pala ang entrance dito sa wonderful farm ng lavender. Ang tinatawag nila sa Italiano na Festa della Lavanda, il Lavandeto di Assisi. Ang Umbria nga pala ay isang rehiyon sa gitna ng Italia na kilala sa kanyang kagandahan at masaganang kalikasan. At ang mayamang kasaysayan nito ay isa sa hindi gaanong kilalang aspeto ng rehiyon dito sa koneksyon ng industriya ng mga lavender. So mga kabeshi, narito ang isang maikling kwento tungkol sa mga lavender fields ng Umbria, Italy. Alam nyo ba noong unang panahon, ang Umbria ay isang lugar na puno ng malalagong kagubatan at berdeng kapatagan. At sa paglipas ng panahon, ang mga lokal na magsasaka ay nagsimulang magtanim ng iba't ibang uri ng halaman at ng mga bulaklak. Isa na dito ang lavender.
na naging tanyag dahil sa kanyang matapang na bango at maraming gamit. Nagsimula ang pag-usbong ng mga lavender field sa Umbria noong unang panahon ng mga Romano at napagtanto nila na ang halaga ng lavender hindi lamang bilang isang halamang gamot at ang mga Romano ay nagtanim din ng lavender sa mga hardin ng kanya-kanyang mga villa at ginamit ito sa kanilang mga pampaligo, pampabango at medisina. At sa paglipas ng mga siglo, nagpatuloy ang tradisyon ng pagtatanim ng lavender sa Umbria. Noong gitna ng panahon, ang mga monghe at ang mga monastero ay nagsimula ring magtanim ng lavender at gumamit nito sa kanilang mga gamot. At ang mga madre at monghe ay nag-alaga ng mga halaman sa kani-kanilang mga hardin at ang lavender ang ginagamit nila bilang isang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. At sa modernong panahon ngayon, ang Umbria ay naging isa sa mga pangunahing rehiyon dito sa Italia. Para sa produksyon ng lavender, marami ding mga bukirin at maliliit na sakahan ang nagtatanim ng lavender para sa komersyal na gamit. At ang mga lavender field na ito ay nagiging isang sikat na atraksyon para sa mga turista, lalo na sa tuwing panahon ng summer ng pamumulaklak nito sa buwan ng Hunyo at ng Hulyo. At ang mga magsasaka ay nag-aani ng lavender at nagpoproseso nito upang makagawa ng mga produktong tulad ng essential oil, sabon, at pampalasa. At ang mga produktong ito ay ibinebenta hindi lamang sa lokal na merkado kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng Italia at sa buong mundo. Ang lavender ay hindi lamang isang halaman sa Umbria, ito ay isang bahagi sa kanilang kultura at ng kanilang pamumuhay. Ang mga lavender festival kung saan ipinagdiriwang ang mga pamumulaklak ng lavender ay nagbibigay daan sa mga tao at nagtitipon-tipong magsaya at ipakita sa kanilang pagmamahal sa kanilang lupain at mga tradisyon. Isa lamang ito sa mga kwento ng lavender dito sa Umbria at isang kwento ng pag-ibig sa kalikasan, kasaysayan at tradisyon. Mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, ang lavender ay naging simbolo ng kagandahan at kasaganahan ng rehiyon dito sa Italia. Sa bawat pamumulaklak nito, nagpapaalaala ito sa mga tao ng mayayamang pamana ng Umbria at ang walang hanggang kagandahan ng kanilang lupain. Isa talagang napakagandang istorya at ng tradisyon dito sa Italia na halintulad din sa ating mga Pilipino na nagpapaalala na isang kahalagahan ng isang tradisyon sa ating bansa. Tradisyon at magandang gawain na dapat nating ipagpatuloy para sa susunod na ating mga henerasyon. Na patuloy nating mahalin at ingatan ang ating sariling inang kalikasan. Isa lamang ito sa mga patunay na ang mga Italyano dito sa Umbria ay nagpapatunay ng isang halimbawa o ehemplo ng pagpapahalaga ng ating kalikasan. Naway napulutan nyo sana ng aral ang maikling kwento, ang isa sa pinakamagandang lugar dito sa Italia. Ayun, si Alice. Aileen. Mas mama pendo yun. Ano, kami kang nakutok pa. Enjoy! Ne, oh. Ne, sama. And the sun goes down. Okay, oh. Pila na bakit Po tayo, yan, pakbet with rice and then fish fillet, di ba? Kain po tayo. Buon appetito. Ciao e a presto.